Hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 1 ng Abril 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:29 ng umaga. Araw po ng Martes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa kagabi ang daming nag-vlog patungkol dito kay Robin Hood Padilla na sinasabi niya na siya ay naguguluhan na. Opo. Yun po ang sinasabi niya. Siya ay naguguluhan dahil ang buong akala niya ay makakabalik si Rodrigo Roa Duterte sa Pilipinas o kasabay niya sa pag-uwi. Yun po ang sinasabi niya. Naguguluhan siya. Pero ngayong umaga, pagbukas ko kanina, mga 5:30, ay nakita ko doon sa vlog ni Vlogcaster Armandin na nakauwi na pala. Opo, nakauwi na. Pero ay natapos ko na itong topic ko kagabi bandang alas 8:30. Ginagawa ko na ito. Opo, 8:30. Kaya alas 9 ng gabi kahapon ay tapos ko na itong topic. Kaya ito ang itatopic ko ngayon. Naguguluhan na raw si Robin Hood Padilla. Ngayon ay sa totoo lang mga kababayan, mga minamahal, ay pati rin po ako naguguluhan o hindi ko alam bakit siya pumunta dyan. Opo. Kung ang pakay naman niya ay budget ng eleksyon, mahihirapan na po yan. Mahihirapan na siya kasi nga hindi siya makagalaw dyan si Rodrigo Roa Duterte, hindi siya makagalaw dyan. Pangalawa, yung mga pera niya, normal lang po ito. Yung mga pera niya na nakatago o pinapatago niya ay pag-iinteresan na po yan nung dami. Nakasulat po yan sa Biblia. Nakasulat. The wealth of the wicked. Nakasulat po sa Biblia, yung kayamanan daw ng wicked is stored up. The wealth of the wicked is stored up for the righteous. Ayan po, ay hindi natin alam kung yung pinaglagakan niya ay medyo righteous yun, hindi ba? Kaya hindi naman kukuha yun. Ganun po yan. Mahihirapan siya. Ngayon, ang isang purpose niya, ang sabi niya, ay diniscuss daw sa kanya ng maigi ni Harry Roque na makakalaya si Duterte. Ngayon, naguguluhan na siya. Aywan ko kung ilang araw na siya dyan. Katulad lang ng sinabi ko, ako nga, naguguluhan ako, anong gagawin niya dyan? Hindi ba? Hindi naman siya attorney. Ay, kahit na nga attorney dyan kahit na attorney po sa Pilipinas, palagay ko, hindi papayagan magdepensa dyan kung walang lisensya. Opo. Kung hindi siya kukuha ng permit. At doon sa permit, dadaan siya ng katakot-takot na training o kaya ay schooling o baka mga board exam o mga examination. Ganun po yan. Mag-aaral ka. Kahit na abogado ka, magaling na abogado ka sa Pilipinas, ay hindi po i-honor dyan. Palagay ko lang ha. Kasi dyan kumikita po ang gobyerno nila
Mag-aaral ka dyan, kukuha ka ng permit, magme-member ka doon sa roster ng mga attorney dyan. Kaya nga ito si Medial Dia, palagay ko pinahintulutan lang doon sa una. Pero dapat hindi siya magsalita ng ganun eh. Hindi ba? Ay mali nga ang sinabi niya eh. Kidnapping daw eh. Ayan po eh. Pag walang alam talaga ano ba ang patakaran dyan, ay ayan na nga ang mangyayari. Kidnapping ang sasabihin ni Medial Dia. Iyan po ang kaibahan po ng nag-training dyan o may lisensya dyan. License po ang inuunor sa kahit anong bansa. Kasi kung hindi natin iuunor ang license, ay walang mangyari sa Pilipinas. Kaya nga ganyan eh, hindi umaasinso ang Pilipinas eh. Hindi ba? Ngayon, yun nga, nagtataka ako at naguguluhan na rin ako, bakit tumatagal siya dyan ng ganyan? Ay, yung pagkain lang dyan mahal eh. Yung siyempre, mag-aarkila siya ng kwan dyan, mag-aarkila siya ng bahay niya o hotel niya, ay dagdag gastos po yan. Ay mahirap po ihiwalay o mahirap ipinpoint kung personal na pera niya yan o pera na ng gobyerno o ng Senado o allowance niya as a senator, hindi ba? Kaya questionable po yan eh. At kahit magtagal sa dyan ng 6 na buwan o wala din mangyayari eh. Kaya nga nagtataka ako, bakit nagtatagal sa dyan? Ngayon ay sumasaksak po sa aking isipan na talagang ito ay hindi nanalo yan. Ginawa lang ni Duterte yan na siya ang number 1. Opo. Kasi nga doon ay hangga po ngayon yung request ng TN Trio na buksan ang mga baluta sa Santo Tomas, Batangas, buksan yung mga ballot box doon kasi doon nila nakita ang napakaraming discrepancies. Opo. Doon sa Santo Tomas, Batangas. Ay hindi lang iniintindi ng mga tao ay. Hindi lang iniintindi ng mga tao o hindi nila inaaral o binabaliwala nila na yung 2022 election po, 51% po ng boto ng buong Pilipinas ang nagpadala ay iisang computer lang. Iisang computer at yung computer na yan, local pa, doon sa Comelec server. Local or private. O kaya, naka-wire. Ay paano mananalo dyan ang mga ibinuto ng mga tao? Hindi mananalo kasi 51% ng mga boto, yun ang nagpadala eh. Kaya nga hanggang ngayon, ayaw nilang buksan po yung ni-request ng TN Trio na pinayagan na ng Comelec na sige, kung saan ang gusto nyong buksan, ay buksan natin. Hanggang ngayon, hindi binibuksan. Kaya nga po, ay talagang dinaya po yung 2022 eleksyon. At yung 2019 eleksyon, siguro, alam nyo naman na pinatay naman ang transparency server ng 7 oras po. Kaya dinaya na naman yun Ayan nga, naging senador si Bongo, hindi ba? Si Bongo, si Bato de la Rosa, si Amy Marcos. Yan, yung na dapat hindi maging senador na yan eh. Yan si Bong Revilla. Kasi inobserbahan ko po, pag ang isang senador o ang isang kongresista na-involve na sa nakawan, hindi na po binubuto yan eh. Ay dahil nga pinatay nila ang ilaw, pinatay nila ang transparency server,
Wala Kaya tignan nyo po ang komposisyon ng Senado natin ngayon. Walang kwenta Walang kwenta. Hinagpis po ang aabutin ng taong bayan. Kasi nagpapasahod tayo o yung tax natin dyan napupunta sa mga kapritsyo nila o mga sahod nila o mga allowance nila, yung mga taxes ay wala naman nangyayari kasi nga ganyang klase ang mga senador natin. Pero mga kababayan, mga minamahal, huwag po kayong masyadong maghinagpis. Opo. Kasi kung may maghihinagpis man ngayon, kung mayroong parang masisiraan ng ulo o masisiraan ng bait, walang iba kung hindi yung gumawa nung dayaan. Opo. Kasi walang maitutulong sa kanya Hindi ba? Wala Kahit na nga kako 24 na senator na ang pangalan ay Robin Hood Padilla, walang magagawa po sa kanyan. Kahit na 24 sila na senador na ganyan, walang magagawa po sa ICC. At yan po ang hinagpis ngayon nung dumaya. Na alam ko ang dumaya dyan ay si Duterte yan. Dinaya nilang eleksyon. Pero nga, pagbabayaran nila yan Walang magagawa po yan. At mas lalo na nga na ang tao ay may hinanakit sa kanila. Kasi pinapasahod natin po yan 6 na taon po yan. Sila Bungo, sumasahod yan. Si Bato de la Rosa, hindi ba? Na hindi naman senador ng bayan. Senador po ni Duterte yan. Pero ngayon, anong magagawa yan? Wala silang magagawa sa ICC At baka nga ay kung sila ay hulihin, kung sila ay dakpin na yan ng ICC, ituturo pa nila si Duterte yan na ay isinugo lang kami yan ay siya ang promotor dyan. Yan po ang masakit na nakikita ko. Ngayon, balik tayo dito kay Robin Hood Padilla. At least inamin niya na siya ay naguguluhan na. Bakit walang nangyayari? Ay wala talagang mangyayari dyan. Kasi nga, ay iba po dyan sa Netherlands. Iba. Sinusunod nila ang batas, kaya umaasinso sila. Ay sa atin, hindi naman sinusunod ang batas hindi ba? Ay hamak mo nga nagtataka ako dito kay Engineer Tuto Kausing Ang gusto niya, yung kaso ni Duterte dadalhin sa Pasay City Court. Di walang mangyari dyan. Walang mangyari Dahil sabi niya sa proseso, ay proseso lang po yan. Every case is different. Proseso lang po yan. Tignan mo ano yung purpose ng proseso. Ano ba yung aim? Ano ba yung gagawin? Ginawa naman Ginawa po na in-identify siya ng pulis. Na ang pulis naman ay partiyan ng judiciary at yung MBI. Parti po yan ng judiciary at yung mga attorney ay officers of the court po yan. Nagampanan nila na i-identify nila si Duterte pati nga asawa na andun siya yan, hindi ba? Pero ang ayaw ko lang doon, bakit hindi sila nag-fingerprint? Bakit hindi sila nag-mugshot? Dapat side view, front view, at saka yung whole body. Tapos half body. Para siguraduhin. Yun po ang purpose niyan i-identify yung tao. Ay nakiusap ata na huwag na. Nakiusap. Yun ang isang proseso na nalabag na nakita ko. Malay natin kung may kakambal yan, hindi ba? Pero nagtataka ako kay Engineer Tuto Kausing, bakit ang katanungan ko lang dyan, kung dalhin po yan sa Pasay City Court at magde-decide yung judge doon kung pwede siyang palayain, ay wala na Nasaan ang hustisya? 8 taon na po yan
na ayaw nang dalhin ng mga biktima, yung mga kaanak ng biktima, ay hindi na kami pupunta sa korte, wala din mangyari dyan eh. Alam nila walang mangyayari eh. Kasi nga, tatakutin lang yung judge wala na eh. O yung mga testigos, tatakutin lang eh. Ay yung nga mga record, binubura eh. O, yung mga pagpatay ang sabi heart attack eh. O, hindi ba? Pero may mga tama ng bala. O, walang magagawa Nagtataka ako bakit gusto nilang dalhin sa proseso. Pinipilit nila yung mga attorney. Nagkakamali sila dyan dahil nga sinagot na po ni Jesus Christ yan eh. Yes, you can implement the law, sabi niya ni Jesus Christ. You can implement the whole law. Or you can implement the procedures of the law. Yan nga, mga seremonya. Hindi ba? But do not neglect the purpose of the law or the importance of the law. The purpose of the law is to have justice or to obtain justice. Yan po, huwag nating kalimutan yan, sabi ni Jesus Christ. Pag nag-implement tayo ng batas, huwag nating kalimutan yan na kailangan hustisya. Hindi ba? Anong hustisya dyan sa Pasay City Court? At palagay ko hindi rin magdi-decide ang judge dyan. Hindi. Kasi nga wala silang record eh. Ang korte po, mag-complain ka muna. May babasahin muna siya. Hindi naman proactive ang korte eh. Passive po yan. Passive. Oh, may magko-complain muna, may dalawang nagdidebate, tapos hear before decide eh. Hear before decision, adi tatagal yan. Hindi ba? Pero napapalayo po tayo ito kasi ang kanyang kay Robin Hood Padilla walang alam. Opo. Walang alam. Pero hayaan na natin na naging senador siya kasi alam natin na dinaya yan eh. Ginawa pa nga siyang number 1 eh. Hindi nga nangampanya yan eh. Oh. At nung naging senador na siya sinabi nga niya hindi niya sukat akalain. Sabi niya, hindi ba? O, tuwang-tuwa siya dahil hindi niya sukat akalain. Ay talagang ganun po yan eh. Pero nga yan ay dagdag yan sa... Kasi pinapasahod po yan eh. O, dagdag yan sa galit ng tao sa mga Duterte. Kasi nga ay 6 na taon po yan eh. Sasahod po yan eh. O. Ngayon ay hayaan na natin na ganyan. At least inamin niya na hindi niya alam. Pero bago ko po ibigay yung Bible verse na patungkol dyan, ay hayaan nyo muna po na pasalamatan ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin. Ito po sila at salamat po sa inyong lahat. Salamat po kay Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalia ng Bacoor, Pampanga, Librager, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Barin, Will Otaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Jus Shalan, Elenita Sklapler ng Germany, Bin Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Culio, Quirtiquio, Juna M. Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburki, Pleasure E. Duarte, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumblebee, Di Juana Duco, Di Juana Duco at Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, C.G. Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alendayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya,
Rufino Baldos, B.T. Velasco, William Elay, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Dumus Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, User P.O. Cyril Andres, Hermihenil Dogardi, Rubin Dilpin, Mama Gina, Lanzo Mintak, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Ito po sila, si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Arbandin, Engineer Toto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Torres, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Demjus Johnny Kakamping ang Batas with Attorney Claire Castro, Ka Waldi Carbonel, Attorney Silo Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti po ng bayan. O sige po, at tayo na po ay tuloy-tuloy na sa Bible verse na gusto kong i-share po sa inyo patungkol dyan. Psalms 82 verse 5, They have neither knowledge nor understanding. Ito yung sinasabi ko kanina. Kaya nga pinili ko ito, i-magnify ko yung explanation. I-explain ko ng maigi. They have neither knowledge nor understanding. Ayan po. They walk about in darkness. Ayan po. Kaya hindi nila alam o naguguluhan na sila. Wala silang knowledge, wala silang understanding, at sila ay lumalakad sa dilim. And the foundations of the earth are shaken. Yung foundation of the earth are shaken. Yung parang lindol, nalilindol. Ayan po, ay poetic kasi ito eh. Pero ang kinuha ko dito ay they walk about or they walk around in darkness. Ayan po. Kaya hindi nila alam yan. Kaya nga ang sabi niya, naguguluhan na siya. Hindi ba? Ano ang rason ng Biblia? They have neither knowledge nor understanding. Na yun ang gagaling po sa Diyos, ha? Yun ang gagaling sa Diyos. Kaya ganyan. Naguguluhan sila. Opo. Ako, naguguluhan ako dahil ang reason ko naman, bakit siya pumupunta dyan na wala naman siyang alam? Hindi naman siya abogado, hindi naman siya kaanak. Ayan na nga, ang isang reason dyan ay si Duterte lang ang nagpanalo dyan. Dinaya po nilang eleksyon, yung 2022 eleksyon. At pati po yung 2019. Opo. Parehas yan. Nasiro yung 8 diretso dun eh. Ay dito naman si Risa Ontiveros lang ang lumusot. Nahihiya na sila siguro na walang lulusot na oposisyon. Na hindi po nangyari yan sa kasaysayan po ng bansa natin sa politika. At least may nananalo po na senador na oposisyon. Ay ngayon nga lang, ay kasi nga Duterte eh, hindi ba? Because they lack understanding. Pagbabayaran po nila yan. Pagbabayaran nila. Isaiah 59 verse 9 hanggang 10, Therefore, justice is far from us. Diyan po sa Pilipinas ay wala talaga eh. Therefore, justice is far from us, and righteousness does not reach us. Ayan po, para maintindihan ni Robin Hood Padilla. Kaya nga, diyan na dinala sa Netherlands eh. We hope for light, but there is darkness. For brightness, but we walk in gloom. Madilim. Like the blind, we feel
our way along the wall, grouping like those without eyes. O, parang wala daw mata, hindi ba? Walang mata. We stumble at midday as in the twilight among the vigorous. We are like the dead. Parang patay. Yan po ang kasagutan ng Biblia. Kaya ang sabi niya, naguguluhan siya, hindi ba? Ay ito nga babasahin ko ulit at bahala na po kayong umintindi. Therefore, justice is far from us, and righteousness does not reach us. We hope for light, but there is darkness. For brightness, but we walk in gloom. Like the blind, we feel our way along the wall, groping like those without eyes. Wala ngang mata ang description We stumble in midday as in the twilight among the vigorous. We are like the dead. Ayan po. Iyan po ang kasagutan ng Biblia. Ngayon ay masyadong poetic, ang hirap i-explain pero maintindihan yan. Ito, tignan natin itong Matthew 15:14. Si Jesus Christ po ang nagsalita dito. Ang sabi niya ay disregard them. Sino ito? Yung mga nagtuturo. Yung mga Parisiyo na mga attorney po yan Attorney yung mga Parisiyo Mga nagtuturo ng mali. Katulad nga ganyan kay Harry Roque, ay tinuturuan niya pala ito si Robin Hood Padilla na makakalaya na. Yun ang sabi niya makakalaya. Ay disregard them. Ang sabi po ng Biblia na si Jesus Christ po ang nagsalita nito. They are blind guides. Ayan po, hindi ba? Huwag ka na magtaka, Robin Hood Padilla, kung bakit ganyan ka. Hindi ba? Ang magpanalo sa iyo ay blind guides o bulag. Kaya nga, ganyan ang nangyari Hindi ba? Sisipain ko kanyang ang ICC ay di blind guides yan, hindi ba? Bakit magagawa ba niya yan? Dapat doon pa, hindi ka na sumasama dyan. Sisipain niya Ay, paano yan? Hindi ba? Ay kung iparinig lang yan sa kurti, doon sa hindi ba? Blind guides po yang ganyan. At sinabi ni Jesus Christ, if a blind man leads a blind, both will fall into a pit. Parihas mahuhulog sa hukay. Iyan po ang ibig sabihin yan. Yang naguguluhan ka, ay intindihin mo, if a blind leads a blind, they will both fall into a pit. Yan po ang sinabi po ni Jesus Christ yan, hindi ba? Ay totoo po yan. Nakikita ba natin yan? Ay ayan na nga. Nakikita natin yan. At palagay ko hindi na makakauwi si Duterte ng yung ganyan, yung ilalaban siya ng attorney na ipauwi siya, hindi na. Kasi inobserbahan ko po siya ay nakulong dyan sa dahig. Blood moon. Full moon ng blood moon po. Ngayon, hindi nyo siguro inobserbahan yan
Nung si Marcos din, nung napatakas si Marcos o dinala siyang Hawaii, blood moon din po yun. Blood moon. Eksaktong blood moon. Opo. Yung 4 na araw na yan, kung naggigirian dyan sa Malacanang, blood moon po yun. At ibang klase, napakaliwanag po na talagang tinandaan ko po yan Tinandaan ko. Ngayon, ito naman kay Duterte, nag-uumpisa yung blood moon nung naandyan sila dyan sa Nichols Air Base. Nag-uumpisa pa lang. Pero nung nakakulong na siya sa dahig, full moon na yan ng blood moon. Opo. Ang ibig sabihin yan, yung moon ay naging dugo. At kaya palagay ko nangyari yan. Sign na po yan Sign. Opo. Kaya hindi na makakauwi yan. Ngayon ay ano ang sabi ni Robin Hood Padilla? Naguguluhan na raw siya. Bakit hindi pa umuuwi? Ay ayan nga ang answer dyan, if a blind leads a blind. Ginawa kang senador yan, hindi ba? Ginawa kang senador, ay bahala kayo dyan. Pero ang tao nananalangin na lang sa Panginoon. Ako, ang panalangin ko lang, yung gumawa ng kalukuhan dyan, yung nandaya na yan, parusahan ng Panginoon. At narinig ko po yan nung 2019 po, nung pinatay nila ang transparency server after a week. Tahimik yan si Duterte. Tahimik na tahimik. After a week, isang boto lang, sabi niya, ang lukuhin, sabi niya. Isang boto lang, sabi niya Ay, na daw. Parang ayaw niyang lukuhin. Pero pinatay na nila ang transparency server Ganon yan. Kunyari na isang boto lang kanya, ay null and void na yan. Ang lulukuhin. Pero pinatay nila ang transparency server Walang makita po ang tao. Nakatulog na nga ang mga tao sige po, at hanggang dito na lang po So, ang masasabi ko lang dyan ay huwag ka na magtaka, Robin Hood Padilla. Opo. Ikaw ay napasama ka dyan sa ganyan Napasama ka ay malamang pagdudusahan mo rin yan. Opo. Pagdudusahan mo rin yan. Siguro sa mga hinaharap. Opo. At yan kasi ang dalangin ng tao. Opo. Na wala lang magawa ang tao Masama ba yun? Hindi po. Masama ba na manalangin ka? Manalangin tayo ng ganun? Hindi po. Kasi wala na tayo magawa Hawak nila lahat Kaya ang idadalangin na lang natin, Panginoon, ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ay singilin mo sila. Hindi ba? O kaya parusahan mo sila. Ay wala na kaming pwedeng gawin Ayan nga. At kung may isang tao na matuwid, na nananalangin ng ganyan, yang nandaya dyan sa eleksyon, ay baka dinggin po ng Panginoon Ayan po sige po, at hanggang dito na lang po at dinadalayan ko rin sa Panginoon sa ating pakikinig ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.